Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na mawala sa kanyang pwesto sa gitna ng nagpapatuloy na usapin ng impeachment laban sa kanya. Sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta at miyembro ng komunidad ng mga Pilipino sa Netherlands, sinabi ni Vice Presidente na maaari pa rin siyang makatulong sa publiko kahit wala na siya sa serbisyo ng gobyerno. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi umano siya nakakapit sa posisyon at handa siya anuman ang kahinatnan ng impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Binanggit din ni Duterte na hindi niya hinangad noon ang pagtakbo sa pagkapangulo at nauna na rin umano siyang lumayo sa politika matapos magsilbing alkalde ng Davao City habang patuloy pa ring tumutulong sa pamamagitan ng legal na serbisyo. Kasabay nito, kinuwestiyon ng Vice Presidente ang tunay na layunin ng mahagbang laban sa kanya sa Kamara. Alam niyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na Vice President, kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong Vice President, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the Office of the Vice President. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. So, either way, hindi mawawala yung capacity ko na tumulong. Hindi ako parang gigil ba doon sa posisyon, kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. And na-experience ko yun. Noong hindi ako tumakbo for congressman noong 2013, pagkatapos ko ng mayor, hindi ako tumakbo sa politika, nag-abogado ako, and nakatulong din ako, hindi as far and wide as the office of the Vice President, pero nakatulong din ako ng mga tao bilang abogado. Pinabulaanan din niya ang aligasyong maaari siyang maghigante sa politika kung mananatili siyang makapangyarihan. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng Kamara sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, inilahad din ni Duterte na kulang umano sa ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya at nakabatay lamang sa mga hindi napapatunayang paratang. May pasaring si Vice President Sara Duterte para sa mga kongresista na buboto sa plenaryo kaugnay ng kinakaharap niyang impeachment complaints. Kung siya raw ay isang mambabatas, ebidensya ang pagbabasehan niya ng boto at hindi ang pagiging vindictive o mapaghigante ng idinidiin sa reklamo. Iginiit din ng pangalawang pangulo na walang kalakip ng mga ebidensya noong inihain ang reklamo at puro aligasyon lamang. Ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niya naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yun parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? So, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito? Wala. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, Deep Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be
receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na usap-usapang binato umano niya ng laptop ang isa sa miyembro ng kanyang legal team na si Attorney Michael Poa. Sa isang panayam sa kanya sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice Presidente na basurang chismis lang daw ang naturang issue. Anya, never in the history sa kanyang trabaho na nambato siya ng laptop o cellphone sa kanyang abogado o sa mga kasamahan. Iginiit din ni Duterte na hindi niya kailanman sinaktan ang sinumang empleyado dahil hindi rin siya marunong gumamit ng laptop. Nag-ugat ang issue matapos kumalat sa social media ang aligasyong may binato umano ng laptop ang Vice Presidente dahil sa pagkadismaya sa pag-usad ng impeachment case laban sa kanya sa Kamara. Palabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo, and syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting. Laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasira siya at magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So bumili ako sarili ko. So yun. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagastos sa bibili ng bago. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis. Tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Ano pa ba? Competent, lumalabas din yan sa kanila.
nag-brat ako, pero ewan ko, tumipigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, stable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, korap, magnanakaw. Yan. Kasalukuyang nasa The Hague si VP Sara upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-usapan natin itong nagkakagulo na raw ang defense team ni Sara Duterte. Nagkabatuhan na raw ng laptop mga kabunyog, mga kababayan. Nung isang araw, kumakalat na yung issue na yan ng batuhan ng laptop Akala ko hindi totoo na-mention ni Atty. Lorna Kapunan sa interview sa kanya, sa DZMM ba yun? Hindi naman i-mention yun ni Atty. Lorna Kapunan kung hindi totoo. Akala ko marites lang yun Mukhang totoo yung na yun yung issue na yan ng batuhan ng laptop. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, medyo ang lumilitaw dito, hindi na nagkakasundo ang defense team ni Sara Duterte. May mga kanya-kanya ng mga kabunyog. Iba-iba na yung kanilang pagtingin. Ito na nga yung isa. Pag-usapan natin tungkol sa batuhan daw ng laptop na ito, mga kabunyog. Dito daw, ang nangyari dito, ang sabi si Sara daw mismo ang nagbato ng laptop kay Atty. Michael Puwa ewan ko kung ano nga bang kwento sa likod ng ito. Basta may sinabi daw si Atty. Michael Puwa kasi si Atty. Michael Puwa yung yung laging nagpapa-interview sa mga abogado ng defense team ni Sara. Parang ang lumalabas nga si Michael Puwa yung lumalabas parang spokesperson ng defense team Kaya lang mukhang nagsubra ng mga sinasabi si Atty. Michael Puwa. Mukhang sumubra yata, hindi daw nagustuhan. Hindi nagustuhan ng iba sa defense team. Mukhang nagiging madaldal masyado si Atty. Michael Puwa, hindi nagustuhan ng iba sa defense team, ay nakarating kay Sara Duterte. Napikon yata si Sara Duterte. Ang sabi, binato daw ng laptop. Yun yung kwento. Nung isang araw pa yan lumalabas sa social media, yan yung mga usap-usapan, yung batuhan na yan ng laptop. Kaya lang, dahil hindi ko naman ma-confirm kung ano nga ba yan, hindi ko naman tinatapik. Pero nung napanood ko yung interview interview kanina, kay Atty. Lorna Kapunan, na-mention niya Na-mention niya, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ko, ay mukhang totoo, Mukhang totoo itong issue ng ng batuhan ng laptop. Wala namang reactions pa ang kampo ni Sara dyan kung totoo nga yan o hindi. Basta ko, ang masasabi ko lang, na-mention ni Atty. Lorna Kapunan kanina. Ang topic ni Atty. Lorna Kapunan kanina sa interview ng DZMM, nagkakagulo na nga raw sa messaging ang mga abogado ni Sara Duterte. Ang isa na nga daw sa hindi maayos yung coordination sa messaging or sasabihin ay itong si Atty. Michael Puwa na napikon nga daw si Sara Duterte, binato daw ng laptop. Anyway, hindi ko yan, ang kinikwento ko lang na may ganun ngang lumalaganap na kwento at sinabi yan ni Atty. Lorna Kapunan kanina. Kayo ba? Alam nyo ba yan? Alam nyo ba yung kumpletong kwento niyan? Alam nyo ba yung kumpletong kwento niyan? Hindi ko pa masyadong nakukuha ang kumpletong kwento. Pero marami rin talaga kasing sinasabi itong si Atty. Michael Puwa na nung pinapakinggan ko, sabi ko, ganyan ba talaga ang narrative o ang sagot ng defense team ni Sara? Halimbawa, yung tungkol sa issue ng
tungkol dun sa SALE ni Sara Duterte, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Di ba doon sa present ng ombudsman, yung representative ng ombudsman, sa hearing ng Justice Committee noong April 22, no? Yung April 22 na hearing, invited si Ombudsman Boying Rimulya. Dala-dala nila Ombudsman Boying Rimulya yung mga SALENs ni Sara Duterte. Ngayon, nagmamadali naman si Ombudsman Boying, iniwan niya yung mga staff niya. O, yung nag-present ngayon, yung staff ni Ombudsman Boying. Nung nag-present yung staff ni Ombudsman Boying, pinakita doon na sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Sara Duterte, yung 2019 to 2024, blanco. Yung cash on hand nga, saka cash on bank, blanco. Blanco. O ngayon, hindi mo naman maididinay na blanco yun dahil blanco talaga. Blanco. Kaya lang, ang depensa nila doon, itong si Attorney Michael Pua ang nagsalita, ang depensa ni Attorney Michael Pua ay ano daw, nakalagay daw kasi doon sa others. Yun daw kasing cash on hand sa cash on bank, sinama na doon sa others. Sinama na doon sa others. Kaya lang, ang babaw nung ganung ano, very shallow yung ganung depensa, di ba? Bakit mo isasama sa others, samantalang mayroon namang item na ang nakalagay, cash on hand, cash on bank? Hindi mo naman pwedeng hindi fill upan yung cash on hand sa cash on bank kasi major na item siya sa SALEN. Major na item yung ano, yung cash on hand sa cash on bank. Bakit hindi mo fill upan yun? Di ba? Kaya lang, ang palusot nga ay nandun na daw kasi sa others. Mukhang hindi napag-usapan ba nila yung ganung paliwanag? Parang hindi nakakakumbinsi yung ganung paliwanag, ano? Hindi nakakakumbinsi yung ganung paliwanag. Ewan natin kung yung isa yun sa mga dahilan bakit si Attorney Michael Pua ay di umano'y binato ng laptop. Hindi natin alam. Pero yun na nga, maraming statement si Attorney Michael Pua na parang hindi na pag-usapan ng defense team. Ang problema, kapag nasabi mo na yon, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Hindi naman to laban-laban, bawi-bawi. Di ba? So, ewan ko kung yun yung dahilan. Pero yun na nga, yun yung isa sa mga sinabi ni Attorney Michael Pua na sa tingin ko, controversial yun. Hindi pwede yun eh. Yung ganong depensa. Kaya lang, alangan namang babawiin mo yun. Nasabi na eh. Ano pa naman siya? Talagang, ano naman talaga siya? Parang siya ang lumalabas na spokesperson ng defense team eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, medyo controversial itong mga nangyayaring ito. Lalo na itong sinasabing nga na binato daw ng laptop si Michael Pua. Kung totoo yan, medyo matindi yan. Matindi. Lumitaw na naman yung ni Sara pala. Yung hindi makontrol na temper. Yan eh, mga kabunyog, mga kababayan. Yun yung actually, hindi lang isa, marami ang nagtatapik ng tungkol sa batuhan na yan ng laptops o ng laptop. Kaya sabi ko, totoo ba ito? Kaya lang nung na-mention nga ni Attorney Kapunan sa interview kanina, sabi ko mukhang totoo. Mukhang ang totoo, Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, makikita natin yan kung sa susunod na mga araw babawasan ng papel si Attorney Michael Pua. Ano ito eh, maraming mga statements na Alam nyo yung isa pang blooper na ni Attorney Michael Pua. Ay di ba inamin niya na tumanggap nga siya ng envelope na may pera? Galing daw kay Sara Duterte yun. Pero sabi niya, refund daw yun, reimbursement daw yun. Kasi nagastusan na daw siya sa mga spokesperson kasi siya dati ng DepEd, di ba? Nagastusan daw siya, kaya refund daw sa kanya yung gastos niya. Yun ang sinasabi niya. Sino namang maniniwala sa Sino namang maniniwala sa
Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, medyo nga parang totoo nga ang sinasabi na nagkakagulo na ang defense team ni Sara Duterte. Ito yung ano. Ito naman, isa pa itong palpak din ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung sabi ng, ito naman yung defense team naman ni Mans Carpio. Nag-press con, kahapon ba yon? Yung press con ni Atty. Danao at saka ni Atty. Abayon. Nag-press con naman yung dalawa. Nagpakilala si Atty. Abayon, siya na daw ang spokesperson ni Mans Carpio. Yun naman si Atty. Danao, siya daw yung abogado ni Mans Carpio. Okay, yung dalawa nag-press con, umarap. O ngayon, ang ginawa nila sa press con ng dalawa, ang paliwanag nila, yun daw 2 billion doon sa present ng AMLAC ng mga transactions ni Mans Carpio sa ni Sara Duterte, mayroon daw doon na glitch. Glitch. Ibig sabihin, nagkaroon daw ng glitch ang bangko. Mali daw ang nai-report. Hindi daw dapat 2 billion. 2 million. Kaya yung 2 million nai-report as 2 billion. Kaya lumaki. Yan yung sabi ni Atty. Danao. Kaya lang, ang problema doon kay Atty. Danao, lahat naman ang sinasabi niya, daw. Mayroon daw glitch, daw. Imagine niyo yan. Nagpipress con ka tapos sasabihin mo, daw. Kaya, ang nangyari dito, mga kabunyog, mga kababayan, wala namang certification yung BPI na mayroon ngang glitch. Nung tinanong naman ng media ang BPI, ang sabi ng BPI, hindi sila naglalabas ng mga ganyang information. Hindi daw, maliban na lang kung isugpi na sila ng mga legal authorities. Yun. Anyway, ang malinaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, pati si Mans Carpio, yung asawa niya, ginagawa nila, hindi naman talaga nila hinaharap. Hindi naman talaga nila hinaharap yung issue . Ang nangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, umiiwas at saka nagpapalusot. Hindi talaga pagharap. Ang ginagawa ng kampo ni Sara, umiiwas at saka nagpapalusot. Pero hindi pagharap. Ang pagharap talaga, ang example nung pagharap, si dating Senador Sani Trillanes, noong panahon na presidente pa si Duterte, ang sabi ni Duterte, huwag kayong maniniwala dyan kay Trillanes, kay Trililing. Maraming deposito yan. Yan ang maraming accounts sa mga foreign banks, sabi ni Duterte. Diba? Sabi ni Duterte, marami yan bank accounts sa mga foreign banks. Nagbigay pa si Duterte ng account number, saka account name doon daw sa isang bangko sa Singapore. Para maniwala ang tao, may sinabi pang account name. Sani Trillanes. Pagkatapos, ang account number, sinabi pa. Paano hinarap yun? Paano yun hinarap ni dating Senador Sani Trillanes? Hinarap yun ni dating Senador Sani Trillanes. Pumunta siya ng Singapore, nagsama siya ng ilang media, pumunta sila dun sa bangko, tinanong yung bangko kung magdi-deposit siya doon sa account na yon, account name saka account number. Ang sabi ng bangko, walang ganyang account name at account number dito. So kita nyo? Kita nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Yun ang tamang pagharap. Para patunayan mo na hindi totoo yan, ganun lang kasimple. Harapin mo. Ipakita mo na hindi totoo yan, kasinungalingan yan. Yun yung pagharap talaga. Nung nasukol si Duterte, sabi ni Duterte, kayo naman, binibiro ko lang naman kayo. Imbento ko lang naman yung number na yun. Pati nga si Erwin Tulfo nun, di ba? Kasi ini-interview sana ni Erwin Tulfo nun si Digong. Napahiya si Erwin Tulfo kasi akala niya totoo talaga yung number. Di ba? Di ba? Naalala niyo yung nangyari na yon? Yun yung ibig sabihin ng pagharap. Kung gusto mong patunayan na wala kang ang ganong bank account, hindi totoo yan,
Walang ganyang account name, walang ganyang account number. O, pumunta si Trillanes sa Singapore, nagsama siya ng media. Ganun din dapat ang ginagawa ni Mans Carpio at ni Sara Duterte. Ay wala eh. Hindi naman ganun ang ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Pag-iwas at palusot. Pag-iwas at palusot. Ano yung pag-iwas? Hindi sila uma-attend sa hearing ng Kamara. Dapat kung may kumpiyansa si Sara at si Mans Carpio o kaya si Sara man lang, nakasinungalingan lahat yung mga sinasabi na yan, haharapin niya yan. Di ba? O, haharapin niya yan. Sa halip, anong ginagawa? O, humaharap ba? Hindi. Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, ilang araw na tayong nag-hearing dito, ang kaharap natin sa pangalang Sara Duterte ay blanko na upuan. Blankong upuan. Di ba? Oh, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, yan yung pag-iwas. Ano naman yung palusot? Oh, yung katulad ng paliwanag ni Michael Puwa, sabi ni Attorney Michael Puwa. Hindi naman talaga blinangko ni Sara, ni VP Sara yung cash on hand, cash on bank. Linagay niya lang yung cash on hand, cash on bank na amount sa others. Eh, palusot na yun. Obvious na napalusot yun. Obvious na palusot yun. Oh, tapos yung sinasabi na naman ni Attorney Danao, yung press ko nung isang araw. Ano na naman yon? Ang palusot. Nagsabi, mayroong glitch na nangyari. Oh, sabi ng BPI, may glitch. Kaya yung 2 million, naging 2 billion. Hindi naman daw dapat 2 billion yun, 2 million. But, kaya lang, wala namang maipresent na proof. At saka laging ang sinasabi, may glitch daw. Imaginein mo, ikaw yung abogado ni Mans Carpio, sasabihin mo, may glitch daw? Tayo, vlogger tayo. Hindi ako abogado ni Mans Carpio. O pwede kong sabihin na daw. Kasi hindi ako nakakasigurado. Pero yung abogado ni Mans Carpio, magpipreskon ka, tapos sasabihin mo, may glitch daw, hindi ka pala nakakasigurado. Di ba? Di ba mga kabunyog, anong ibig sabihin nun? Palusot yun. Hindi uubra dito yung pag-iwas at palusot. Ang kailangan dito ay pagharap. Para makumbinsi mo ang taong bayan na wala kang tinatago, harapin mo. Hindi yung iiwas ka o magpapalusot. Eh ang estratehiya ng kampo ni Sara, pag-iwas at palusot. Di ba? Ang linaw eh. Ang linaw na ginagawa nila yung ganyan. So, hindi uubra yan, mga kabunyog. Ang taong bayan ay naghahanap ng kapaliwanagan. O, kaya ngayon, ang lumalabas sa survey ngayon, mga kabunyog, sa totoo lang, ang lumalabas sa survey ngayon, wala. Talagang bagsak si Sara. Hindi pa nga nakikita ng taong bayan. Nung sinurvey yun, wala pa yung wala pa yung mga issue na ito tungkol sa pinakita ng AMLAC, wala pa ito. Oh. Kaya mga kabunyog, ang depensa ngayon nung abogado ni Mans Carpio, yung glitch daw yon, yung glitch. Nasaan ang proof na glitch ngayon? Oh. Kailangan nilang ipakita yon. Hindi pwedeng daw. Hindi pwedeng daw. Ang sabi kasi ni Attorney Danao, mayroon daw glitch. O daw. Paano ka nangyari yan? Nag-presscon ka, tapos sasabihin mo mayroong glitch daw. Kasi inamin niya naman, hindi niya pa sigurado kung yun nga. Oh, ibig sabihin nagpapalusot, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Oh, yan yung ngayon. So ngayon, ang malinaw na dito, mga kabunyog. Ang malinaw na dito, ang estratehiya ng kampo ni Sara Duterte at kahit ni Mans Carpio, umiiwas talaga. Hindi nila hinaharap. Hindi nila kayang harapin. Hindi nila kayang harapin ito. Hindi tulad nung sinabi ko na yung paraan ni Trillanes. Ano ba yung paraan ni Trillanes? Ang paraan ni Trillanes, nung sinabi ni Duterte na mayroon siyang bank account sa Singapore, pumunta sa Singapore si Trillanes, nagsama ng media.
Tapos yung account number na sinabi ni Duterte, dinipositohan doon ni Trillanes, wala namang pumasok. Wala daw. Sabi ng bangko, wala. Oh, yun ang pagharap. Ang isa pang pagharap sa issue, yung ginawa ni Pinoy. Nung inaakusahan si Pinoy ng kung ano-ano, anong ginawa ni Pinoy? Umattend siya sa hearing ng Senado. Umattend siya sa hearing. Hearing ba yun ng Senado o ng Kamara? Basta sa hearing ng Kongreso. Sinama pa ni Pinoy yung kanyang dating executive secretary na si Paquito Ochoa. Sinama pa ni Pinoy yung kanyang Department of Budget secretary noon, si Butch Abad. O ganun ka-confident si Pinoy. Yun yung pagharap. Kumbaga, haharapin mo talaga na wala ka namang wala ka talagang tinatago. Yun ang pagkakaiba ng mga ganyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yung ginawa ni Trillanes, yun ang pagharap. Yung ginawa ni Pinoy, yun ang pagharap. Ganun sana. Kung ganun sana ang gagawin ni Sara Duterte, makukumbinsi ang taong bayan. Makukumbinsi. Ito hindi, pag-iwas Pag-iwas. Nung una, ang sabi, i-dismiss dapat ng Korte Suprema, ibasura ang impeachment dahil hindi binigyan si Sara ng due process. Ngayon naman, na binibigyan na ng due process, hindi daw, ibasura na naman daw ng Korte Suprema ang ginagawa ng Justice Committee kasi unconstitutional daw ang ginagawa ng Kamara ng Justice Committee kasi nagsasagawa na daw ito ng mini trial. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Actually, kung talagang kumpiyansa si Sara, si Laman Scarpio, na hindi totoo yung lahat ng lumalabas na yan, haharapin nila yan. Mapapahiya sana dyan yung mga nag-aakusa kay Sara Duterte. Mapapahiya. Katulad ng ginawa ni Trillanes. Katulad ng ginawa ni Pinoy. Ang problema hindi nga eh. Ang ginagawa nila, iwas. Umiiwas. Ano ang pag-iwas ni Sara Duterte? Wala daw silang maaasahan dyan sa Kamara. Hindi na daw sila dyan sasagot. Imaginein mo yan. Tapos, noon nag-i-insist ka, wala kang due process. Ngayon na binibigyan ka ng due process, sasabihin mo naman unconstitutional. Saan pa ngayon yan? Kung hindi man pag-iwas, palusot. Ano yung palusot doon? Ang palusot doon, sabi ni Attorney Manscarpio, yun daw salin ni Sara, kaya wala daw doon na kasunhan sa kakasunbang mula 2009 hanggang 2024 dahil nakalagay na daw doon sa others. Palusot yun. Tapos yun namang 6.77 billion, sabi ng abogado ni Attorney Manscarpio, nag-press con nung isang araw, wala, glitch daw yun kasi dapat hindi yung 2 million lang. Palusot na naman yun. Palusot na naman. Kaya ang nangyayari dito, mga kabunyog, kombinasyon ng pag-iwas at palusot. Ngayon, pagdating sa Senado, paano kung ganito ang mangyari? Actually, hindi nga paano eh. Ganito talaga ang mangyayari. Ganito ang mangyayari sa Senado. Dahil marami siyang kakamping senador doon. Makukulit pa naman yon si Marcoleta. May mga ano din yon, mga abogado rin yon, si Marcoleta, si Cayetano. Ngayon, itong sila Cayetano, itong si Marcoleta, poprotektahan yan si Sara. Poprotektahan. Paano poprotektahan? Katulad ng ginawa ng mga senador na kakampi ni ERAP. Naalala nyo noon, nung bubuksan na yung second envelope na may lamang 2.3 billion, bubuksan yung second envelope, mai-expose doon si ERAP na mayroon ng laman yun na 2.3 billion. Kasi nauna nang sinabi yan ni Clarissa Ocampo, yung executive ng PCI Equitable Bank. Sabi ni Clarissa Ocampo, nakita niya mismo si ERAP Estrada na pumipirma na ang ginamit na pangalan, Jose Velarde. Kaya yan yung Jose Velarde account. Ngayon, kaya lang dapat makita yung laman nung second envelope. Nandun yung detalye ng account na yan. Nakalagay doon ang 3.2 billion. 3.2 billion. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang problema,
prinotektahan si ERAP nung mga senador na kakampi niya, sila Tessie Aquino Oreta. Nung nagbotohan yung mga senador, 11 ang senador ang nagboto na wag buksan ang ang second envelope. 10 lang yung pabor na buksan. O, anong malinaw doon? Ha? Pinoprotektahan si ERAP. Nagalit ang taong bayan. Yun na yung EDSA People Power 2. Di ba? Ngayon, ganyan din ang gagawin na naman ng mga senador na kampi ni Sara. Ganyan na yan. Sila Marcoleta. O, paano pag sinubpi na yung bank accounts ni Sara at ni Man Scarpio? Kasi hindi sinubpi na yun sa Justice Committee, di ba? Bakit hindi sinubpi na sa Justice Committee? Para walang problema. Kasi ginagamit na naman na issue yan ng mga ng kampo ni Sara eh. Ayaw na ng kumbaga, yun yung compromise. Yan yung concession na pinayag ng Justice Committee. Hindi na nag-insist ang Justice Committee na isubpi na yung bank accounts para lang makagulong ng impeachment. Kasi sigurado pag pinabuksan yung mga bank accounts ni Sara, lalapit na naman sa Korte Suprema. Baka mapatagalan pa. Kaya ang nangyari diyan mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Tony Cruz, not Jose Velarde, Jose Pidal. Hindi, ang Jose Pidal kay Mike Arroyo yan. Ang Jose Pidal account kay Mike Arroyo yan. Nang umami na siya daw si Jose Pidal, yung asawa, yung kapatid ni Mike, si Iggy Arroyo, para mapalibre lang si Iggy Arroyo, ay si Mike Arroyo, inamin ng kanyang kapatid, si Iggy Arroyo, na siya daw yung Jose Pidal. Iba yung Jose Pidal, Jose Velarde talaga yung sa kay ERAP. Anyway, so ang nangyari ngayon, pag sinubpi na yung bank accounts ni Sara, poprotektahan ng mga senador. Ang problema dyan, kung itong mga senador na tulad ni Pia Cayetano, nasa majority yan, pero malamang kakampi pa yan, hindi pa bubuksan ang bank accounts ni Sara. Ganon din si JB Ejercito. Baka hindi rin pabuksan yan ang bank accounts ni Sara. Alam nyo na, pag binuksan kasi yung bank accounts, matindi talaga yan. So ngayon, poprotektahan nila si Sara. Ang problema pagka ganyan, magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan dyan. Kasi hindi na nga tayo pumayag na okay na nga tayo, pumayag na nga tayo sa Justice Committee na wag nang isubpi na yung bank accounts. Para lang hindi na magkagulo kasi pag nagsubpi na ng bank accounts yung Justice Committee, pupunta na naman sa Korte Suprema. Di ba? Pupunta na naman sa Korte Suprema ang kampo ni Sara. Ang argumento kasi nila, hindi daw pwedeng isubpi na ang bank accounts kasi hindi naman daw yun hearing. Hindi naman daw yun impeachment case. Ang impeachment case daw, pag may kaso na, sa Senado na yan, trial. Ang exception daw sa bank secrecy ay impeachment case. Ito daw na nangyayari sa Kamara, impeachment proceeding pa lang. Anyway, para walang ang debate, okay, ang impeachment case doon sa trial, okay, pagbigyan na yan. So, ibig sabihin, magmo-motion ngayon ang prosecution na isubpi na ang bank accounts ni Sara. Paano ngayon kung ayaw pabuksan ng mga senador na kakampi ni Sara? Paano kung sila Pia Cayetano na nasa majority kumampi pa? Yan ang masaklap yan. Magagalit ang taong bayan yan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang gagawin ngayon ng kampo ni Sara, pag-iwas, palusot. Pagdating sa Senado, puprotektahan ng mga senador na kakampi ni Sara. Sila Marcoleta, sila Cayetano, yun, magiging si Amy Marcos, yan. Kita nyo naman ang Huwag na nating pansinin si Robin Hood Padilla. Siyempre, si Robin Hood Padilla mag-iingay yan, pero wala namang laman ng sasabihin. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, yan na ngayon ang takbo ng impeachment na to. Kaya anyway, ang taong bayan hindi papayag na hindi mabuksan yung bank accounts ni Sara Duterte. Hindi papayag ang taong bayan yan. Kasi kung doon sa Kamara, sa Justice Committee, pinayagan na yan na wag nang isubpi na, pero sa Senado, hindi pwedeng hindi. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.